Okay, balik ulit tayo. Balik. Bali, gaano kalaki yung pinangahawakan nyo kung hawak mo ang mga karunungan ng Tronos, kung hawak mo ang mga karunungan ng The Rock of Jesus Christ? Gaano kalaki sa tansya mo? Anong klaseng kapangyarihan ang meron ka kapag hawak mo ang kapangyarihan ng Tronos, ng The Rock of Jesus Christ? Gaano kalaki kaya? Iniisip ko nga kung mayaman lang ako, medyo may pera lang at may kaya, naghanap ako ng lugar malayo dito, bibili ako ng lupa, siguro mga sabihin na nating 30 hektarya o 50 hektarya, 100 hektarya. Mayaman ako, haharangan ko yung lahat, tuturuan ko sila to. So gaano kalaki sa tingin nyo, sa tansya nyo? Pinatatansya ko kayo. Siyempre naman marunong kayong tumimbang. Gulay nga, isda nga kaya nyong timbangin eh. Bigas kaya nyong timbangin. Eto, pinatitimbang ko sa'yo. Lakas-lakasan mo, baka hindi mo kayanin yung timbang. Gaano kalaki ang impluwensya na meron tayo dito. So pakikita ko sa yung impluwensya na kapangyarihan at kayamanan. So nakapagtayo sila ng mga establishmento, mga building. Example na dito sila Manalo, si Pepeng Mandaragit. Pepe kasi nga Pepe Mandaragit nga daw siya eh. Kasi nga Mandaragit ng Pepe, raipis daw eh, ewan ko. So kung si Pepe Mandaragit nakapagtayo ng mga building, nung una nagkubo-kubo, kasi nga yung simbahan pala kailangan sa ibabaw ng bato para masabi nating tunay. So gumawa ng semento, ipinatong yung simbahan sa semento, ayun, legit na sila, tunay na. So tayo, The Rock of Jesus Christ, wala naman tayong sementong ginagamit dito. So ano nga ba yun? Hindi naman natin kailangan bumili ng graba at saka semento dito. So pinatatansya kita, gaano kalaki, gaano kabigat ang hawak natin. So na yung mga ito yung mga teknika ni Manalo, yung mga mahihirap na tao, kasi nga't mahirap sila, yun ang mga ginawa niyang impluwensya, kasi wala siyang malokong mayayaman. Kasi ano nga bang gagawin ng mga mahihirap kundi kumagat sa may pera, kundi kumagat doon sa makakatulong sa kanila. So dumami sila ng dumami hanggang sa mga OFW, sila pala nagpapalabas sa mga OFW, sinatawak nila yung head nila, yung ngayon yung kalimitan, sila nagpapalabas sa abroad. So pinayayaman nila yung mga member nila. So napakalaki ng utang na loob ng mga member nila kay Pepeng Mandaragit. Kasi nga binigyan sila ng pera, binigyan sila ng kabuhayan. Pero ang kapalit nito siyempre yung kaluluwa mo. Hindi ka makakapunta doon sa lugar na sinasabi ng Diyos. Kahit ikaw alam mo naman yun eh. So mamimili ka ngayon. Ito yung nakasulat sa Bible po, kung paano tinukso ng Diyos Jesus na binibigay ang kayamanan niya para lumuhod sa kanya.
So ganun katuso mga demonyo ito. So maglalaban ngayon kasi dito malalaman kung totoo ba talagang kayo ay para sa Diyos o hindi. So kung pumapatay kayo ng dahil lang kayo manalo, walang silbi. Ngayon, kung papatay kayo dahil kay Jesus, dahil sa Diyos, baka maaari pa siguro. Baka may mailigtas pa kayo. Kasi nga sabi doon sa Lucas, huwag kang matakot sa nakakapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Bagkus matakot ka doon sa taong nakakapatay ng katawan at ng kaluluwa at maibubulid pa kayo sa impyerno. Iyon ang mas nakakatakot na tao. Kasi may otorisado siyang pumatay ng tao. So mas nakakatakot yung kaya ka pang ibulid. Pinatay ka na, kaya ka pang ilagay sa impyerno. Huwag kang matakot doon sa nakakapatay lang ng katawan. Matakot ka doon sa kayang pumatay ng katawan at maibubulid pa ang kaluluwa mo sa impyerno. Totoo lahat yun, di ba? Nakasulat yun, di ba? Mateo, Marcos, Lucas, nakasulat lahat. So ilang pera, kayamanan meron sila. Katulad sa Roma, huling pumunta sa Roma si Pablo. So huling namataan ng ating Biblia na si Pablo ay sa Roma naglagi. So nung naglagi si Pablo sa Roma, so eto na, nakita nyo na yung kapangyarihan na ibinigay ni Pablo sa Roma. Gaano kalaking kapangyarihan. Unang-una, nung halos puros Muslim pa ang Pilipinas, halos puro ano bang relihiyon, wala pang Katoliko dito noon unang panahon. Di ba nakakapag social studies naman kayo, nakakapag-aral naman kayo ng history. Ilan ang sinakop ng mga Espanyol at tinuro sa inyo ang relihiyong Katoliko? So huling namataan si Pablo sa Roma. Kuha nga tayo ng mga reporter sa kaya si Pablo sa Roma. So doon huling namataan ng Biblia si Pablo. Nasa Roma lang siya naglagay. So pagkalagay niya sa Roma, hindi na natin naalaman kung nasaan na siya. So pagkatapos ng Roma, nandun na. Nagsimula na doon ang kapangyarihan at impluwensya. Hanggang sa nasakop nila ang bawat bansa. Dahil sa mga turo ni Pablo. Ang Roma noon ay isang hentil. Sila yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Marami silang Diyos-Diyosan noon, mga Roma. Hanggang itinuro ni Pablo doon ang pangalang Jesus, yung tungkol kay Jesus. Wala siyang tinurong Diyos-Diyosan kundi ang tungkol kay Jesus. So, sa tingin nyo, itong binibigay kong katotohanan na sabi ko sa inyo, habang iilan pa lang kayo, hindi naman siguro ilan kasi hindi ko mabilang kung ilan ba talaga kayo. Magmadali kayo sa sinasabi kong kapangyarihan, kayamanan at impluwensya na sinasabi ko sa inyo. Magmadali kayo doon. Kasi hindi natin alam na hindi natin alam ang panahon kung kailan na masasakop ng lahat. Pabibilisin ng mga itinakda ng Diyos, ng mga anghel ng Diyos sa mga bagay na to. Paiikliin niya ang araw na yon, ang magpapaikli no ng mga tinakda ng Diyos.
Hindi ko alam kung sino-sino mga itinakdang yun. Malay ko, di ba? So kung totoo ang sinasabi ko, makikita naman natin sa realidad na ginagalawan natin kung totoo ba ang sinasabi kung mabilis na ang pagagalawin natin. Kung totoo ba ang nangyayari ng lahat to, makikita naman natin sa bawat lugar ninyo, dyan sa lugar ninyo, saan ba kayo, sa Apari, Batanes o Mindanao, sa bawat lugar ninyo, makikita natin kung gaano kabisa, kalakas, wala nang makakatayo sa harap ninyo. Kung gaano kalakas, gaano makapangyarihan meron tayo. Kayo na mismo ang magsasabi nun, kasi ang realidad na ginagalawan natin, yun ang makikita mong ebidensya na makikita nyo na totoo yung sinasabi ko. So katulad dito sa Cavite, pakengkoy-kengkoy lang sila hanggang sa dumating na kengkoy talaga sila. Hindi tayo nakipagkengkuyan dito. Kasi ang laban natin to, totohanan to. Meron na nga namatay dyan, meron na nga pinatay dyan, diba? Yan lang ang pagkakarinig ko. Ewan ko kung totoo. Baka dagdagan pa. Katulad nga nun, sinabi ko, magpe-fiesta ng mga patay. Ewan ko. Baka magkalat ang mga bangkay. Nangyayari na sa Israel ngayon kung paano nangyari noon. Ngayon, hindi ba kayo nakakabalita sa Israel na nagkakalat na mga bangkay doon? Nagigyera na sila ngayon. Gaza, iba't ibang bansa kalaban sa Israel. Madami. Nakita ko sa Twitter. Hindi nyo masisino. So, kung hindi kayo tatalima agad sa sinasabi ko, aabot kayo sa puntong gano'n. At yun na nga, na, diba, nakasulat sa Biblia, maghihimagsik ang mga bansa laban sa mga pulo, laban sa mga islas, sa mga pulo. Yung mga pulo, yun yung isles, yung mga tawagin natin islands nga pala, laban sa mga pulo. Ilang pulo ba meron tayo? 7,000 na islands meron tayo. So kung totoo lahat yun, sorry, yun na lang masasabi ko sa inyo. At may kasunduan nga ako, hanggat hindi nyo ginagawa yon, huwag nyong aasahan na makakapunta kayo doon. Gusto nyo magpatayan tayo, walang problema yan. Hindi nyo magagamit ang pangalan ko. Yun ang kasunduan ko. Sorry na lang sa inyo mga brother. Doon lang ako sa mga sakop ko. Kaya magbadali kayo. Gawin yung mabilis kung gusto nyong iligtas sila. Kasi darating ang panahon na yun. Okay. At 13 minutes pa. 14 minutes pa ba? Matagal-tagal pa ba? Sige, dagdagan natin. Okay. So paano mo pabibilisin ang mga bagay na to? Siyempre, mangaral ka na mangaral. Alam mo ang ginawa ko rito? Bakit bumilis ang to? Yung link dito noon, ang hawak ko pa ng cellphone, di keypad. Di keypad lang yung hawak kong cellphone. Tapos siyempre wala akong pera. Kumukuha lang ako ng palaran ng sigarilyo. Sinusulat ko isa-isa yung link. Isa-isa sinusulat ko. Tapos pinapaskil ko doon sa poste. Kasi nga sikat tayo. Siyempre alamin nila ano ba nilalagay ni Janjan doon.
So, kahit gaano kaliit pa yung ilagay ko sa poste, kung may makakita sa akin may naglagay doon, siguradong may titingin kung ano bang nilagay ko doon. So, ganoon ang impluensya meron ako. So, maglagay tayo ng kapiraso, yung mga kasing laki lang ng lighter. Magpaskil sila, kung ano ba tawag nito, meron pa nga nagpapaskil, di ba, nagre-renta ng mga billboard, yan, mga billboard. Ako hindi, maliit lang. Kapirasong papel lang ang katapat mo sa akin. Hindi ko kailangan magpaskil ng napakalaki para mapansin ako. Kapirasong papel lang ang katapat mo. So ganon, gawin mong mabilis ang pangangaral, gawin mong mabilis sa lahat ng mga anghel ng Diyos. Gawin mong mabilis lahat. Sabi nga sa Revelation, magmadali ka. Kasi gagawin nating mabilis ang bagay na to. Magmadali ka. Yun ang sabi sa Revelation. So hanggat kaya, hanggat kasi gagawin ko pa nga dapat yung one God and judgment. Sabi ko, isa lang din naman yun. Makikita na ng mga tao kung paano naghuhukom ang Diyos. So magmadali kayo sa bagay na to. Kasi dumating yung araw na hindi nyo na sila kayang iligtas. Mamamatay sila. Ewan ko kung totoo yun. Hindi natin alam kung totoo ang mga bagay na nababasa natin. Siyempre, totoo yun. Biblia yun eh. Siyempre, naniniwala akong may katotohanan yun. Pero hindi natin alam kung kailan ang panahon na yun. Laban sa mga pulo. Sila'y maghihimagsik bawat bansa. Laban sa mga pulo. So, pag hindi nyo inayos, magkakagulo talaga kayo. So, ganon ang may papayo sa inyo. Gawin yung madali, lahat. Paiikli natin ang araw na to. So, ako 2016. So 2015 ng December nagka-cellphone ako. Kailan ba 'yun? 2016 na nagka-cellphone ako. 2015 na nagka-cellphone ako, binigyan ako ng tropa ko ng cellphone na Android. Doon ako nakasimulang magdebate. Nakapagbasa-basa, hanggang ngayon di na ako masyado nakipagdebate, nagpapakalat na lang. Kasi ang debate kasi panghasa lang yan. Maghahasa ka lang ng isipan mo dyan. Para mag-refresh yung mga aral sa'yo. Matutunan mo pa yung mga ibang aral. So yun ang debate. Bakit ako nakipagdebate? Pero hindi na ako nakipagdebate. Nagpapakalat na lang ako ng mga aral, magbasa ka man o hindi. Sa'yo yun. So sa mga tropa, dyan sa bawat lugar, Batangas, o Isabela, Nueva Ecija, sa mga parting Batanes, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao, Apari, Babuyan Island, kahit saang lugar dyan. Magmadali kayo. Itayo nyo yung sinasabi ko. At iligtas nyo sila. Sasakupin nyo ang bawat lugar. Kasi saan susunod ang tao? Alangan naman ng habang buhay na may kengkoy tayong kasama. Alangan naman na forever ang mga kengkoy. Hindi naman forever ang mga kengkoy. Ito, makikita nyo, di ba? Dito sa Cavite, Bagtastan sa Cavite, makikita nyo mga kengkoy. Kasi, yan, tawanan sila. Pero tawanan sila ng tawanan kasi hindi ko alam kung may alam sila dito. Di ba? So, kung anong impluwensya makikita nyo sa kanila, ano pa kayang impluwensya makikita nila sa The Rock of Jesus Christ? Anong impluwensya meron tayo? So, gawin nyo lahat ng makakaya nyo. Makikita nyo lahat ang sinasabi ko. Lahat yon may ebidensya.
Lahat yun, bibigyan ka ng palatandaan ng Diyos na ebidensya sa lahat ng pagsisikap. Okay, at God bless sa inyo. Susunod na lang ulit. Susunod na lang tayo magtakutan. Nananakot yung mga putang inan to. Tingnan natin kung hanggang saan ang panakot nila. Kasi tayo, hindi, paano ba to? Paano ba natin sasabihin to? Joke. Nakipag joke ang ba tayo dito? Nakipagbiruan ba tayo dito? Diba? Hindi tayo kayengkoy katulad nila. Kumbaga, pagka ang isang tao nabuko mo, di ba ganun yung kahit bata ka, nung bata ka pa nung unang araw, nabuko ka, kunyari may tinago kang hindi maganda, may nabisto ka, gagawin ng bata, magpapakekoy, tatawa-tawa kunyari wala siya nalaman doon sa sinasabi niyo. Ganon ang ginagawa nila, di ba? Ayan o, makikita nyo yung mga kengkoy dito. Nabisto na sila, tawa-tawa sila, kunyari wala silang nalalaman. Pero alam natin ang ginagawa nila. So, paano natin patutumbahin lahat yan? Ipangaral nyo na ipangaral ang aral ng Diyos hanggang sakupin lahat, hanggang makakuha tayo ng eksaktong puwersa na magpapatumba sa mga demonyong yan. Okay, at God bless sa inyo. 14:25 ng hapon dito, Wednesday, October 11, 2023. Susunod na ulit.